Pero kaning ato yung laban ko, hindi yun. Mabawat na magiging sa ato ang Pilipinas. So, dito po, nasalit. Magawa ko lang ito sa pagkakasin. Oh, ang atong pagkakabayan. Gawa ko lang ito. Kaya lang, kasi para sa atong bayan. Mga pulis mo. Laban na sa uniforme mo. Gusto lang mo sa kumbat. Ang pagulong sa sipilan mo. Asa man yun na dito, anak. Asa na palandong ka. Asa na bayot ng sigure. Asa ang flood control. Pangabuso na na hindi na ilang control. Tapos pangutaro natin ito yung Pangulo. Asa ang flood control. So dito naman na area, ang tension naman dito is yung mga kapulisan daw ay nag-disguise na civilian. Nagsusot daw ng damit na puti at makihalo sa crowd. So dito pa rin tayo sa sa loob kung saan kasama natin ang grupo ng tropa ng mga membro ng mga KOJC. So nagka-tension ho dito dahil nga doon sa attempt may nag-attempt na police daw na disguise. Nagpanggap na civilian at sumali or humalo sa crowd. So time check ulit tayo ha. 12:46 madaling araw or midnight. So yung mga civilian dyan sa likod ng barricade, mga yan mga non-KOJC member yan panigurado, tapos yan nakikisyoso, nakikinig or nakikinood or nagmamasid. Bulgara naman. Bulgara naman. Wala na po ninyo. Isagal niya niya. Sinabas kami sa administrasyon wala na rin ibang ginawa. So kung yung Waxis nila na fast food restaurant ay close operation muna sila ngayon, stop operation. Ang Jollibee naman ay tuloy sila continuous yung nila. Pero dili tanang pulis ha. Kaya naman yung mga pulis yung matarong. Kung sa ilagi pa lang yung mga buhang. Sa ipatiyo ninyo ang nahitabo sa mga tigulang. Mga na-injury dito o katong namatay. Mga sir. Hula-hula ang
So may nakausap pa daw kanina habang pinaglalakad papunta dito. Ano din siya, member ng KOGC. Kaya kinonfirm ko lang kung ilan, no, gaano kadami yung bilang ng mga KOGC member na taga Davao pa lang, no. Kasi 'di ba, alam naman natin na 8 million total number, no, ang membro ng KOGC. International, no, yan, worldwide. So hindi lang sa Davao, Mindanao, Visayas, Luzon, kundi buong mundo. So 8 million ho sila. So tinanong yung mama kung dito sa Davao City kung gaano ba karami. Parang hindi niya ako nasagot. Sayang. Kung nga pala, so hindi niya ako nasagot. Basta marami. So bukas or ano, actually ngayon, ano, at this very moment, no, so may mga napalipad na daw, no, palapag na sa Manila International Airport or NAIA. Marami na yung ano, yung mga dumalapag, tapos sila nga magsisimula ng mag-rally. Wait lang, ano meron. Sayod ka sa pagkamatarong o pagkamaayo. Dito yung pagkamaayo o pagdam So magsisimula na magmarcha bukas, no, sa Malacanang. Sana EDSA na rin, no. Basta good luck na lang talaga. So sa mga ano dyan, mga nanonood, no, ako nakikita ko naman, although sinusubukan natin talaga na wag maging political sa vlog ho natin kasi good vibes lang, di ba? Pero nakikita ko talaga sa sa survey, no, poll survey, online survey, sa pulso ng masa na ang dami po talagang ang dami mga hindi mga troll, kundi talaga mga legit, no, na mga Facebook account. Tinitingnan ko naman kasi lahat, no. Talagang ang daming mga gigil sa administrasyon ngayon ni PBBM. So ibig sabihin na nag-aantay lang ho at trigger point or yung yung panimula or tawag dito, yung mangunguna lang, no. Starter point lang talaga ang inaantay ng ng mga maraming Pilipino. So ito na nga yun, no. Panguluhan or pangunahan ng Kingdom of Jesus Christ. Yun, no? So hindi ko alam kung pwede sige, dito na tayo dumaan at nakalabas na tayo, tapos sakay natin ng single motor or habal, no, para makabalik tayo sa lugar natin hanggang sa makita tayo ng taxi at makauwi at makatulog. So yun lang, that's all for this video. Thank you for watching. Nakaharap na ng NBI sa Timor-Leste. Pero bakit hindi na iuwi? Dahil bautog na 10 milyon sa ulog. Si Pastor may 10 milyon na nakapatong sa ulog. Kaya ba nila hinahanap si Pastor? Yun kaya ang dahilan. Nagtatanong lang kami, ha? Hindi kami nangungutya. Totoo naman. Nakaharap na nila. Nakaharap na nila si Tevez sa Timor-Leste. Ang sabi pa, hanggang 14 na araw, di umano maiuwi na nila sa Tevez. Kung kumpletohin lang daw ang mga papeles. Anong taon na ngayon? Ilang buwan na ang nakalipas? Diba? Pero bakit si Pastor? Yung mga akusasyon na ipinapataw nila kay Pastor, matagal lang na basura yan. Inalungkat lang para patunayan at isiwalag sa taong bayan na totoo ang mga ginawa ni Pastor. Hindi ito ang totoong problema ng ating bansa, mga kababayan. Ang totoo, dahil matagal na panahon na dungisan ito ng mga gawang pagkakasala, nilinis ng dating Pangulo. Gumanda ang imahe ng mga kapulisan, pero sa kasalukuyang administrasyon, uli na namang nabahira ng dumi. Uli po, panawagan po namin sa inyo, no? Sa mga matutulog po ng mga pulis. Sa tao! Huwag po tayong pagsunod-sunuran sa ating pangagin na presidente.
lalong-lalo na kay General Torre. Nakitang-kita naman natin. Personal interest lang ang kanyang hangarin. At ang tatag na manindihan si Jim in your dream. Yun, no? So ano na, marami. Nadaradalit yung tropa ng mga kapulisan dito. So formation ulit sila. Yun, ano? Huwag yung tularan yan. Mga sir, alam namin, maraming mga matinginupang pulis. Especially Davao Police. Kaya huwag kayong pumayag na patuloy nilang tumisa ng inyong mga uniforme. Mga higala, mauna yung mga pangita po, Teresa Moa. Para lang makaibalo mo ang mga abusado ng mga pulis sa pangunguna ni General Torre. O na siya mga gipanghakot ng mga pulis, 3,000 kabuk ang nisulod sa mong compound. O sa ilang kabuhang gibuhat nito. Ilahang hinay-hinay pag-take over ang amuang dapit. To the point, 7 ka mga kaigsunan na mo nang amatay tungod sa ilang pag-abuso. So yun na nga, no? At tapos na tayo sa pag-cover, no? Pagkukuha ng mga ganap po dito. So thank you for watching ulit, no? Uwi na talaga tayo. So ano, gusto ko na, no? Live muna tayo. Sige. Ulsahan na lang nasa inyo.